This morning, let us reflect on Acts chapter 6, verses 1 to 7, with this lesson, Crisis and I, Finding Myself as a Minister. So ano po ba ang dapat na response ng isang Kristiyano sa panahon ng krisis? Ano po ba ang dapat na ginagawa ng isang Kristiyano sa panahon ng sakuna at ng pangangailangan? Nung pumutok ang Spanish flu sa buong mundo, nung mga nakalipas na mga dekada, the frontliners are Christians. Christian believers who believe that God can use them and they can serve as God's extension for healing and for recovery of people. Ang mga Kristiyano noong mga panahong yon ay hindi kailanman natakot at hindi kailanman nangamba na lumabas upang tumulong sa mga nangangailangan. So how should I respond as a Christian believer sa panahon ng krisis na atin pong pinagdadaanan? Masasabi po natin na ang krisis ay isa pong sitwasyon na kung saan it is between life and death. That it seems that you have no other choice but to hold on sa isang pag-asa na meron ka. At tayong mga mananampalataya, ang pag-asa na meron po tayo ay walang iba kundi ang ating pagkipag-ugnayan sa ating Panginoong Hesukristo. Ang sinaunang iglesia ng ating Panginoong Hesus ay humarap ng iba't ibang krisis sa kanila pong kapanahunan. The early church has experienced identity crisis. Sino nga ba sila? Hudyo ba sila? O sekta ba sila ng Hudyo? O hindi po sila kabilang sa anumang grupo na nag-i-exist nung kapanahunang yaon? They are also experiencing a moral crisis. Their leader, Jesus Christ, was arrested sa isang sala na ipinaratang sa kanya. A victim of injustice was crucified at the cross of Calvary. And as a result, one of his disciples committed suicide. Not only that, nung mamatay at nung mapatay ang ating Panginoong Hesukristo, halos lahat ng mga disipulo ng ating Panginoon ay naging bagamundo. They are hunted by the government and by the religious institution during their times. The early church is also experiencing financial and material crisis, sapagkat there is a prophet known as Agabus who prophesied that there will be a great famine in the land. Magkaroon ng matinding tagutom sa lupain na ang unang naapektuhan ay walang iba kundi ang mga mananampalataya na nagkakatipon sa siyudad ng Jerusalem, sa probinsya ng Judea at ng Samaria, at sa buong region ng Palestina. They are also experiencing political crisis. It is because the government ay unti-unti na pong mag-persecute sa kanila and is willing to kill anybody who identify himself or herself a Christian believer. So how should we find ourselves as a minister in such a situation? Sa verse 1 ng atin pong binasang teksto kanina, makikita po natin ang isa pong pangyayari. There is a dispute. A dispute between the Grecian Jews and of course, a dispute between the Hebraistic Jew. Dalawang klaseng Hudyo ang makikita po natin sa chapter 6 na ito. Yaong mga Hudyo na kung saan bihasa sa lingwahe at kultura ng mga Griego at mga Hudyo na kung saan tapat sa kanilang tradisyon at sa kanilang kinagisnan.
And here, makikita po natin that there is a clash between these two types of Christian believers. Pero pansinin po natin, they are not referred to as Christians, but they are referred to as Jews during this time. Bagamat sila'y tagasunod ni Kristo, their label is known as Jew. Kasi naging Kristiyano lamang ang katawagan sa mga manampalataya noong ang Ebanghelyo ay ipinangaral sa mga hintil doon sa syudad ng Antioquia. So, what we can see in this account in verse 1 in chapter 6 is the growth of the church. Christian believers are growing in number. Dumadami sila. At hindi lamang na nakukonvert ay yung mga Hudyo doon po sa syudad ng Jerusalem, kundi yung mga Hudyo din naman na nagsisipangalat sa iba't ibang dako ng imperyo ng Roma. So there is a tremendous growth of the church. Na kung atin pong tingnan sa naunang mga chapter ng atin pong Biblia, ng Book of Acts, in one day, at sa isang pangaral lamang, there are 3,000 men who placed their faith in the Lord Jesus Christ. Sa panahon na walang YouTube, sa panahon na walang Facebook Live, sa panahon na walang microphone, sa panahon na wala pong public address system, there are 3,000 people who placed their faith on the Lord Jesus Christ. Ngayon, ang dami na nating mga pakulo, ang dami nating mga programa, sa isang araw at sa isang activity, are there people who recognizes Jesus as their Lord and their Savior? Christian believers are growing in number in this time, and it also includes converts who are faithful to the Jewish tradition, and those converts who are bihasa, sanay sa kultura ng mga Griego. And because of this, as the church grows and as the church accepts members in its movement, there is a grievance. Grievance, why? Because the Hellenistic Jews are dissatisfied of the treatment of their widows. They are thinking that the Hellenistic Jews are second-class Christians, second-class believers of Christ. Medyo may pagka-supremacy ang tingin ng mga Hudyo na buong-buo sa paniniwala sa dugo at sa kasagawa kaysa sa mga kapwa Hudyo nila na kung saan ay nakigaya sa sistema ng sanlibutan. So ang pakiramdam po noong mga Hellenistic na mga Hudyo, parang second class kami dito sa asosasyon na ito, o sa church na ito, o sa community na ito, o sa company na ito. Sa aking translation, sa Christian Standard Bible, ang ginamit na term ay company. Gustong sabihin, kalipunan ng mga tao. Parang second class kami. At parang, bakit ang priority parati yung mga Hebreo at kami naman na mga Hellenistiko ay parang kung may matira, okay lang. Pag walang matira, di pasensya. There is a disequilibrium in the church. Merong hindi pagkapantay-pantay sa church. Bakit? Because the church is staffed by limited people. Ang mga tao na gumagawa sa church during these times are no other than the apostles of Christ. 12 lamang sila. Samantalang libo-libo na ang kanilang mga
kasamahan at dumadami na rin ang mga problemang napapansin sa loob ng kanilang movement. So they are experiencing a crisis. An aspect of crisis na kung saan pakiramdam ng ibang kabilang sa kanila ay hindi sila pinapahalagahan at hindi sila mahalaga para sa kanila. Mga kapatid, mga kaibigan, nakakaramdam ba tayo ng ganitong klaseng pakiramdam? Na para bang, kilala ba ako ng church, ng Ujungan Foursquare Gospel Church? Ang tagal-tagal ko nang nagsisimba dito, nabautismuhan pa nga ako ni ganitong pastor. At lahat ng mga contribution, nagko-contribute ako, pero bakit parang walang nakakapansin sa akin? At parang hindi ako kilala ni pastor. Pasensya kayo sa inyong pastor kasi very limited ang aking memory. I cannot remember your names and even your faces. Kaya minsan, naglalakad ako papuntang Batiano. Actually, inyong pastor, mahilig talaga maglakad. Hindi dahil wala akong pera at wala akong sasakyan. Meron akong sasakyan at meron akong pera. Kaya kung makita kayong ninyo akong naglalakad, huwag kayong maawa sa akin. Aroy, kaluoy na katong amo, pastor, nagbabaktas yang. Kasi gusto ko naman na gumawa naman ang kolesterol sa katawan ko. Ay, pag magpakasakayang ako, ay hindi kina maghiwas kinang kolesterol sa ako iyawas. Kaya pag nakita nyo akong naglalakad, huwag kayong maawa sa akin at huwag nyo sabihin, anong nangyari sa pastor ninyo? Anong nangyari sa pastor namin? Bakit naglalakad ang pastor namin? Ya na bagat panggasolina si pastor o ya bagat sasakyan si pastor? Meron po, but I choose to walk. Kung minsan nagbabike ako and whatsoever. I love my body also. Kasi wala akong time magpunta sa ano ba yun? Doon sa binabayaran ba? Sa gym. I don't have enough time to do that. So what I am doing, pa ako'y mag-report sa Bible school or I have some ministries na gagawin o may mga errands akong gagawin, kasama ng exercise. Kasama ng exercise for that. So but by the way, balik tayo dito. Naglalakad ako. Naku, may nagalit sa akin. Kasi may nag-hi pala sa akin, kaling si Pastor Andrea, nag-smile. Nalimtan ni Danak naka-face mask sida. Kag inuro pastor, pag kayo mag-hi-hi whatsoever kay pastor, nagsasmile lang talaga ako. Buko ako katong, kamusta? Ya ako char na karakteristik. So, yan ako pa'y excited na klase it characteristic. Kaya nagsasmile lang po ako. Pag nag-smile po ako, it means that I recognize you, nakikilala kita, and I recognize your greetings. Yun lang naman po yun. O kung magbaw-baw ako ng ganyan-ganyan, kasi parang nag-Japanese naman ako, kaya baw-baw, ganyan. So, okay naman yun. So, that's just my characteristic. So, baka naman na magalit tayo. Parang hindi akong kilala, whatsoever. At dito din ang nangyayari sa mga Christian ng mga Hudyo sa panahong ito. They are experiencing a kind of crisis that they feel that they don't belong to the community of believers. That they feel that they don't belong to the fellowship of Christians. Na para bang ang tingin nila at ang pakiramdam nila, there is a glass ceiling in the church na dito itong mga Hebreo na mga Kristiyano at dito yung mga Hellenistiko na mga Kristiyano. And because of this, there is a response coming from the apostles. Nung malaman nung mga apostol na merong ganong klaseng alingas-ngas sa loob ng fellowship ng mga mananampalataya, they stood up in verses 2 to 6. They told them their priority. Ang sabi ng mga apostol, hindi dapat na i-give up namin ang pangangaral ng salita ng Diyos sa paglilingkod sa mga tables. So they presented to the congregation the reality of their mission, prayer, and
the Word. The apostles has clearly defined their mission: prayer and the Word. People are expecting the apostles to feed them. People are expecting the apostles to solve their problems. People are expecting the apostles to do these things and to do that thing. And the apostles clearly outlined their mission. Ang sabi ng mga apostol, panalangin at ang pangangaral ng salita ng Diyos. So what are the priorities of the apostles? First, the primacy of the Word in verse 2. Sinabi ng mga apostol, hindi dapat at hindi nararapat na ating pabayaan ang pangangaral ng salita ng Diyos upang maglingkod sa mga pangailangan ng mga kapatid. Primacy of the Word. Sa buhay ng isang ministro, sa buhay ng isang mangaral, ang pangunahin sa kanyang role ay upang mag-aral ng salita ng Diyos at magturo ng salita ng Diyos. Sabi ng mga estudyante ko sa online class, ano ang dahilan kung bakit hindi kayo nakapag-preach ng maayos tuwing linggo? They recognize na hindi talaga sila nakapag-preach ng maayos tuwing linggo. May mga panahon na ganon. Ang sagot nila ay ganito, Pastor, kasi po buong linggo nagkumpuni kami ng church. Paano nga makastudy si Pastor kung nagkumpuni siya ng church buong linggo? Pastor, buong linggo po nag-seminar kami. Pastor, buong linggo po may binantayan kami sa ospital. Pastor, ganito po, ang daming rason. But always remember, brothers and sisters, that the priority of the apostles and of the servants of God is the preaching and study of the Word. Amen. Sa verse 4, they also outlined the priority of prayer. Sabi nila sa verse 4, dapat ipagkatiwala natin ang ministeryo sa pagpapakain sa mga balo sa ibang tao nang sa gayon, mafokusan natin ang pananalangin. The priority of prayer. Prayer is very necessary, important sa buhay ng isang ministro. May you be a preacher, or may you be a praise and worship leader, or you may be a musician or a dancer sa gawaing pagsamba. Napakahalaga. Kahit sa buhay ng isang individual na Kristiyano, napakahalaga ang panalangin. Sa isang mga awit, pag backup singer ka, napakahalaga ang panalangin. At hindi lamang tayo nanalangin pag-araw ng linggo, kundi ito'y dinidilig natin ang panalangin throughout the week. Pag nakita ninyo ang inyong pangalan na nakalagay doon sa schedule, ipanalangin nyo na agad sa Panginoon. Lord, ano po ang gagawin ko? Meron akong role na gagampanan. Sa halip na sabihin natin, may schedule ray ako. Asing waya ibang tabuhay. Sa halip na ganun ang ating sasabihin, kag ato ahumanon, mapangamuyo kita. Amen. Nang sa gayon, gagamitin ng Diyos ang buhay mo para mapagpala ang ibang tao. Pero kung magsimula tayo sa maling square, ag mareklamo kita, then our service will never be a blessing for others. Alam niyo ba kung bakit ang tawag po sa ating gawain ay service? Di ba ang tawag dito ay service? Mas service anay kita. Actually, ang tamang term dito ay divine service.
We call this gathering as divine service. The word service comes from the Griegong salita na liturgia. Kaya yung mga Baptist, yung mga Roman Catholic, ang tawag nila sa kanilang service ay liturgy. Liturgia. Bakit liturgia? It is the act of the people. Yun ang gustong sabihin ng word na liturgia. Gawain ng mga tao. So tayong mga mananamba, tayo po ay gumagawa. We are not resting in the church, but we are acting before God. Kaya nga tinawag yung act of service, gustong sabihin, sinasabi mo sa Panginoon, Lord, reporting for duty. Kaya pag tayo po'y sumasamba, inihahanda natin ang ating isipan, ang ating puso, ang ating kamay, ang ating paa, at lahat-lahat yan iniaalay natin sa Panginoon. Kaya nga, hindi po natin sinasabi, binabati po natin ang mga nanonood sa Facebook Live, yung mga kasama natin sa Facebook Live, yung kasama po natin sa television, hindi po kayo nanonood sa gawain ito, kabahagi kayo ng gawain. Kaya kung tumatayo ang mga mananampalataya dito sa loob ng church, tumayo din kayo dyan habang kayo'y sumasama sa ating pagsamba. Pag kumakanta dito, kumanta din naman tayo dyan sa inyo pong mga tahanan. At tayo din naman dito sa loob ng church, hindi naman tayo nanonood lamang ng sumasayaw. Ang galing sumayaw noong ganito, galing-galing talaga nila. Dapat every Sunday siya na lang ang sumayaw dyan. Hindi natin sila pinapanood. Sa halip, they are giving us example how to dance and praise before God. Amen. Yung mga tagakanta dito, hindi naman sila yung taga-asap natin to. Wala na ring asap natin to, babae sa mga nag-aasap. Wala na ring asap, no? Wala na. Hindi tayo nanonood ng konsyerto dito. What they are doing is they are leading us to worship. They are leading us in singing. They are leading us in praises. They are leading us in thanksgiving. Yung ginagawa ng mga tao dito sa harapan, hindi po natin sila pinapanood. Sila ay ating sinasamahan. Amen. Pakisabi sa inyong katabi, sinasamahan natin sila. Pero paano nga natin sila sasamahan kung ang kanilang ginagawa ay hindi dinudulog sa Panginoon sa panalangin? Lord, give me the wisdom kung ano po ang aking ipapaawit. Lord, give me the wisdom kung ano po ang aking ipipresent sa inyo as a special presentation. Kaya hindi po natin tinatawag yung mga nagpipresent dito as intermission number. Hindi yan intermission number. Nag-intermission na kami sa church, Hindi yan intermission. It is a special presentation. A presentation to whom? A presentation to God. Amen. Kaya pag walang pumalakpak sa iyo, hayaan mo lang. Kasi sa Diyos ka naman nag-offer. Pag may pumalakpak sa iyo, wag namang mag-init ang iyong tenga na parang humahaba na parang si Pinocchio. Ano bang humahaba kay Pinocchio? Ay ilong, hindi tenga. Di ba? Gising naman pala tayong lahat. Wag po tayong magmalaki. Gustong sabihin lamang na pagpala sila sa ating buhay sapagkat ginamit tayo ng Panginoong Diyos. Amen. Pakisabi sa iyong sarili, handa akong magpagamit sa Panginoon. Sabi ng iba, ayaw ko. Nahiya kasi ako. Kaya may mga naka-assign mag-Bible reading, may naka-assign na mag-opening song, mag-prelude para sa Panginoon. Parang wala lang sa kanila. They don't see it as a privilege of serving God. They don't see it as a privilege of giving praises and honor sa ating Panginoon. Hindi naman natin hinuhusgahan ang lahat na sinasabi natin na, ganun talaga yan sila. Sapagkat may mga dahilan din naman. Pero kung may mga valid namang dahilan, kung maari po ay magpasabi ng ahead of time. Sapagkat kailangan po na makapaghanap tayo ng pwedeng gaganap nito. Kaya maaring nagtaka kayo, bakit si Pastor Andrew ang nag-welcome and announcement? Si Pastor Andrew ang nag-Bible reading.
Wala tayong magawa eh. Ako pa sana ang mag-opening song kanina. Mabuti nandiyan si Pastora Kulin. Pastora, ikaw lang muna. O di ba ang saya? Ewan ko lang kung nasasayahan ang Panginoon sa ganung klaseng attitude ng mga tao. Kung ang nais po natin ay may bigyang parangal at kaluwalhatian ng Panginoon, gawin natin ang nararapat bilang manampalataya ng Panginoong Diyos. Amen! Hallelujah! So the priority of prayer, devote yourselves in prayer. It is not only the role of the pastor to pray. Parang pareho ba dito sa ating bansa? Isip natin, mawala ang virus kung magsipag ang mga frontliners. Ay, ang mga frontliners natin halos wala ng pahinga. At ang mga kapwa Pilipino natin, labas dito, labas doon, walang face mask. Tapos kung may face mask man, dekorasyon kasi nakalagay dito. Kung hindi nakalagay dito, nakasabit dito. Ay, paano natin masusugpo ang virus pag ganon? Mga kapatid, mga iniibig sa Panginoon, ang gawain, sa anumang uri ng gawain, sa loob man ng tahanan, sa loob man ng opisina, sa loob man ng community o sa loob man ng simbahan, ay nagiging magaan pag ang bawat isa ay nagbabalikatan at merong pagpapahalaga sa bawat role na ating ginagampanan. Amen! And then, the third is the paramountcy of service. Mahilig kasi itong si Pastor Andrew ng mga primacy, priority, and paramountcy. It comes from the word paramount. Importante. Mahalaga. At dahil importante at mahalaga ang paglilingkod, hindi pwede itong pabayaan. Hindi ito pwedeng pabayaan. Ang role ng pagbibigay ng pangailangan ng mga balo ay hindi pwedeng pabayaan ng iglesia. Pero hindi nangahulugan na mga apostol ang gagawa nito. Kaya ang ginawa nila, they choose 7 deacons. Tinawag silang proto-deacons sapagkat sila yung naunang mga diakono sa loob ng iglesia. They are not appointed by Christ, but they are people who are called during the time of need by the apostles of Christ, by the servants of Christ. So, sabi niya sa verses 5 and 6, they chose the 7 deacons. So there are qualifications for them. Ang sabi ng mga apostol, maghanap kayo ng ganitong mga tao. So the apostles rather, set the qualifications for the deacons. Hindi lahat pwedeng maglingkod. Kaya minsan may nagsasabi ng ganito, bakit magaling naman ako kumanta, bakit hindi ako pinapa-leader sa praise and worship? Eh paano, pag mag-leader sa praise and worship, binabali-bali yung kanta. Pag leader ka sa praise and worship, pag worship leader ka, hindi mo binabali yung kanta. You are not rendering a special presentation, but you are leading the people. Ay kung binali-bali mo yung kanta, ay di babali-bali din ang tunog, ang boses ng mga susunod sa iyo. Kaya kung maari, pag tayo po ay song leader, pag worship leader po tayo, sinusunod natin yung pinaka-middle, yung nakakasabay ang lahat. Kasi ang purpose ng song leading, ng worship leading, ay upang makasabay ang lahat. Ay kasi kung nagbali-bali tayo ng kanta, manonood na lang kami talaga sa inyo. Ay pag ako din naman ang mag-lead ng kanta, tatakip talaga kayo ng tenga. Kasi yung boses ko talaga ay para sa Panginoon lang. Hindi para sa tao. Qualifications were set by the apostles, and they were chosen by congregation. They were chosen by congregation.
And they were installed and prayed for by the apostles. It means that the apostles recognized the validity of their calling. Because service is necessary. Kahit may krisis, hindi humihinto ang pagsiserve. Kaya maganda talagang pakinggan at maganda sa pakiramdam na, Pastor, ano po ang inyong activity para ngayong linggo? Kasi nag-post naman sa Facebook ang pastor o nag-announce naman ang pastor sa church. Meron tayong water baptism sa linggo o mamayang gabi o mamayang hapon. Siyempre, pag ikaw ay Kristiyano, alam mo kung anong dapat mong gawin. At kung ikaw naman ay mananampalataya, ano ang iyong gagawin? Hindi ba, pag oras ng graduation, pag malaman mo ng iyong kakilala o ang iyong kaibigan ay gagraduate, kahit hindi ka inimbitahan, pumupunta ka sa school at pinapanood ang kanyang graduation? Tama ba yan? Tama po ano? Pag alam mo ng iyong kamag-anak ay gagraduate, kahit hindi ka imbitahan, pupunta ka doon. Ay pag ikaw ay Kristiyano, pag malaman mo na may isang taong susunod sa ating Panginoon sa tubig, anong dapat mong gawin? Alam nga naman na sabihin na, oy, magpunta tayong lahat doon, attend tayo. Automatic naman yun na nag-attend tayo, sapagkat i-welcome natin sila sa ating kalipunan. Amen. We rejoice. Kung ang mga angels nga sa kalangitan nagre-rejoice, saman tayo pa kayang mga manampalataya ng ating Panginoong Hesukristo. Pag may announcement na meron tayong kapatid na nasa gitna ng matinding pangailangan, hindi naman kailangan nating magpaikot pa ng offering envelope o whatsoever, offering pouch o whatsoever. Ano ang pwede nating maitulong sa kanila? Pag narinig natin na may kapatid tayo na tinawag na ng Panginoon at na-promote na ng ating Panginoon, automatic naman yan na may service tayo, dadalo din naman tayo sa mga ganung klaseng gawain. Isang paraan yan ng ating pakikiisa sa congregation na meron tayo. Kailangan po natin yon. Baka nakilumutan natin na tayo po'y kabahagi ng komunidad na ito. And we are not just attendees of our services. Pag may marinig tayo na mayroon tayong kapatid na nagse-celebrate ng kaarawan o ng anniversary, anong ginagawa natin? Harin-ara kag invitation. Kapag ipapangutana, kada karuluoy rabuno si Pastor Andrew pag nagpagto sa mga birthday. Kasi ang tinatanong ng mga nag-birthday, Pastor, saan ang mga miyembro natin? Sabi ko ay, hindi ko alam. Nag-invite po ba kayo? Ay, nag-announce naman, Pastor, nag-invite naman. Kaya masaya naman pag nagse-celebrate tayo, pag tayo po ay nag-attend sa kanilang mga gawain. Maaring hindi naman dahil mayroon tayong pagkain na kainin doon, but we want to minister and to pray for them. Amen! Do not confuse your mission with programs. Pag diakono ka, pag elder ka, pag Kristiyano ka, pag department leader ka, pag worship leader ka, pag musician ka, pag dancer ka, pag pastor ka, do not confuse your mission with programs. Be true to your mission and may your daily activities reflect your mission. Maging makatotohanan po tayo sa misyon na inilaan ng Diyos para sa atin. Kaya itong mga apostol, alam nila ang misyon nila, to pray and to preach the word. So bagamat maganda ang paglilingkod sa mga nangailangan sa mga kapatid, they entrust it to others. Mga kapatid, mga kaibigan, service is paramount. Importante. Pag pinabayaan natin ang ating paglilingkod, sino ang maglilingkod?
So their proposal is this: choose people among them who can serve in the table. So since they have their priority, and since they have their problem, they have also a proposal. Choose people from among them in verse 3. So ano-ano po ba ang kailangan? Una, the person that should be chosen to serve as the deacons for the church should have a character. Actually, character ito yung number 1 na requirement. Character is the priority sa paglilingkod sa Diyos. Sa King James Version ng 21st century, ang ginamit na term ay choose people of honest report. Samantala, sa ASV naman, ang ginamit ay good reputation, a good report. Sa Amplified Bible, good reputation. Sa CEV, ang ginamit ay respected people. So, the first requirement in order to serve God is character. Tandaan natin, when God chose people, it is not on their physical attributes, but God looks at the heart of a person. Noong si Samuel ay naghahanap ng kapalit para kay Saul, ang sabi ng Panginoon, pumunta ka sa tahanan ni Jesse sapagkat doon mo makikita ang maglilingkod bilang hari ng Israel. So pumunta nga si Samuel sa bahay ni Jesse. At si Jesse naman, tinawag ang kanyang mga anak at pinatayo sa harapan ni Samuel. Pagtayo ng panganay sa harapan ni Samuel, sabi ni Samuel, ito na siguro ang taong niloob ng Diyos para maging hari. Gwapo, matangkad, matipuno, maganda ang kalusugan, parang batalino din. Pero anong sabi ng Panginoon? Hindi siya. Sapagkat ang tinitingnan ng Diyos ay ang puso at hindi ang panlabas na kaanyuan. Sumunod ulit ang kasunod na kapatid. Hindi pa rin, sabi ng Panginoon. Hanggang na ang lahat na anak ni Jesse ay nakatayo na sa harapan ni Samuel, wala pa ring mapili ang Panginoon. Sabi ni Samuel, meron pa ba kayong anak? Sabi ng tatay ni Jesse, meron po. Pero doon yun, sa kabukiran, nagbabantay ng tupa. Kasi yung menial na trabaho, naka-assign sa pinakamahina at sa pinakamaliit sa pamilya. Kaya pinatawag si David. At pagkakita ni Samuel doon, narinig niya ang tinig ng Diyos. Siya ang iyong i-anoint bilang hari ng Israel. The first requirement in the service of God is character. Humility is necessary. If you want to serve God, and if you want to please God in your service, be humble. Be humble before Him. Do not think na karapatan mo na ikaw ay gumawa nito, but always think that it is always a privilege before God. Ikalawa, competency. Ang sabi ng mga disipulo, they must be full of spirit and wisdom. Not only a person having a character, but a person having skills and capacities. Full of spirit and wisdom. And then the third one is
credentials. And the only credential is they need to be a Christian. Alam niyo ba kung ang dahilan kung bakit ang church has fallen into disgrace sa history ng church? It is because they allowed politics to play in the placement of leadership sa loob ng church. Kahit hindi Kristiyano, ginawang obispo. Kahit hindi Kristiyano, ginawang patriarka o pinaka-leader ng iglesia. Kung sino ang napupusuan ng hari na ilagay bilang leader, yun ang kanilang ilalagay. But always remember that the only credential in serving God, they must be from among them. Kabilang sa kanila. Kaya nga minsan hindi natin naiintindihan na sa church ay meron ding discipline na ipinapatupad. At kung tayo po ay nasa ilalim ng discipline, our attitude must be to accept those discipline which was prayerfully and scripturally being done. Bakit hindi nakakapagtugtog si ganito? O bakit hindi na nakapag-preach si ganito? Ano ba ang dahilan? O bakit hindi nakaka-serve si ganito? O bakit hindi na pwede magpastor si Pastor Andrew? Ano ang dahilan? Ay maari na siya ay nasa ilalim ng disciplinary action. And disciplinary action is accepted with full heart and without rebellion before God. In my ministry as a pastor, starting in 2006, there is a 1 year that I have surrendered my license sa district office. Isang taon na hindi ako nakapangaral. Isang taon na hindi ako nakapag-offer ng panalangin in public because I voluntarily placed myself under a disciplinary program. Pasaway din naman itong pastor nyo. Kaya sabi ko sa supervisor, sir, hindi po ako pwedeng maging pastor. Narito po ang aking lisensya. So what is the challenge for us this morning? Sa verse 7, ang sabi ng salita ng Diyos, because of the problem that is being faced by the church and by the proposal that has been proposed and accepted by the disciples, by the apostles, and by the congregation, ito po ang resulta. So the word of God spread, the number of disciples in Jerusalem increased rapidly, and a large number of priests become obedient to the faith. Ang resulta ng pag-recognize ng problema at ang pagtugon sa problema na ating kinakaharap ay ang paglago ng gawain ng Diyos. Paglago ng gawain ng Panginoon. Paglago ng espiritual na buhay ng mga mananampalataya. At ang pagkakaroon ng positibo na testimonya sa lahat. So the question for us this morning is, ano po ba ang pipiliin natin? Maging kabilang sa mga Grecian Jews na walang iba kundi ang gumawa at magreklamo ng magreklamo? O maging kabilang sa hanay ng mga apostol
na sa halip na magreklamo ay maghanap ng solusyon sa problema. Kapatid, kaibigan, sa umagang ito, patuloy pong nangungusap sa atin ng ating Panginoon at nawa tayo po'y magtalima sa Kanya pong pangungusap. Magandang umaga sa lahat.